Tatlong disappointing rookies mula sa 2023 NBA Draft. Sila nga ang mga first-year players na may mataas na expectations sa pagpasok ng season na ito. Subalit tila nga hindi nila ito na-meet at puro struggles ang pinapakita nila so far this season. Number 1, Scoot Henderson. Mataas ang hype ni Scoot sa pagpasok ng season na ito. Siya nga daw ay tinitignan bilang isang point guard na merong Ja Morant, Russell Westbrook at Derrick Rose archetype. Let's just be active, get out in the open court, and show what you. You know, when you stand next to Scoot Henderson, I know he's listed at 6'2". Scoot got to make a decision on Little. Thompson looked him off. Isang kagilagilalas din na NBA G League performances ang pinakita niya sa atin with his 15.6 points, 5 rebounds and 5.7 assists per game. Ngunit sa pagpasok niya sa NBA bilang number 2 overall pick ng Portland Trail Blazers ay tila naging shell of his former self ang 6'3 athletic guard na ito. His efficiency sa loob ng field ay napakababa, Goat Fam. Sa ngayon ay meron lamang siyang 34.8% mula sa field, 17.9% mula sa 3-point line, at 77.8% mula sa free throw naman. Dagdag pa dyan ang kanyang mababang 8.6 points, 2.6 rebounds and 4.4 assists per game. To be fair ay naging injury-riddled si Scoot sa pagsisimula ng kanyang NBA career, kaya naapektuhan talaga ang kanyang on-court performances. Kaya naman sa paglaon ng season ay tignan natin kung may improve pa ni Henderson ang kanyang laruan at kung ma-meet niya pa nga ang expectations ng Blazers fans sa kanya. Next ay ang kambal ni Ausar na si Amen Thompson. Kung ano ngang ganda ng mga pinapakita ng Pistons wingman, ayun naman ang kabaligtaran sa kanyang twin brother na sa ngayon ay nasa Houston Rockets. Expected naman na magkakaroon ng struggle si Amen dahil sa off-season ay nag-stock ng veteran talents ang H-Town. Natabunan nga si Amen sa shooting guard at small forward spot nila Jalen Green at Dillon Brooks. Kaya naman this season ay nagtatala lamang siya ng 6.2 points, 2.8 rebounds and 1.5 assists per game sa loob ng 16.8 minutes na binibigay sa kanya ni Coach Udoka. Though nandun pa rin yung defensive abilities ni Amen, hindi niya naman maipakita ang kanyang open court prowess at ball handling skills dahil nandyan ang steady point guard na si Fred VanVleet. Hindi rin nakatulong na naging decent team ang Houston na naghahabol ng panalo. Kaya naman less talaga ang room para sa 6'7 winger na magkamali sa loob ng court. Sa pagsisimula ng season ay mas mataas ang tingin ng mga scout kay Amen kaysa kay Ausar. Subalit tila nga napunta sa maling sitwasyon ng rookie na ito. Today ay nagpapagaling ang Rockets forward sa isang grade 2 ankle sprain, Goat Fam, at expected na makabalik next week. And ang last sa ating listahan ng mga most disappointing rookie this season ay ang Orlando Magic guard na si Anthony Black. Ang 6th overall pick ng Magic this past draft class ay nagkakaroon ng isang underwhelming season so far. Si Black nga ang naging third string guard ng team na ito behind sa mga resurging players ng Orlando and Cole Anthony, Markelle Fultz and Jalen Suggs. As of the recording of this video ay nag-average lamang si Anthony ng 4.6 points, 2 rebounds and 1.3 assists per game. Going into the season ay mataas ang expectation sa former Arizona Razorback na ito dahil sa maganda niyang performances sa college. Bilang isang tall 6'7 point guard ay nagtala si Black ng 12.8 points, 5 rebounds, 4 assists and 2.1 steals last college season kung saan nakasama siya sa SEC All-Freshman team. At despite leading the Orlando Magic Summer League team in terms of points, rebounds, assists, blocks and steals ay hindi magawang matranslate yan ng 19-year-old point guard sa NBA. And with the Orlando Magic having a great season, kung saan second place sila sa Eastern Conference with a 12-5 standing, ay malabo nating makitaan ng mahabang minuto ang rookie point guard na ito going into the nearest future.